The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na namamasada noon bilang isang konduktor sa Egypt, kung saan may nakikita siyang misteryosong bata sa dulo ng sasakyan tuwing wala ng pasahero. Ako si Chris at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Nagumpisa ang lahat nang lumipat ako sa pinapasukan ko bilang konduktor. Noon kasi ay konduktor ako ng bus galing probinsya at unang beses akong magkaruta na puro Maynila lang. Naninibago ako sa simula dahil sanay ako sa malaking bus at ang aking napasukan ay mga modern jeep lang. Nanibago din ako dahil maiksi ang ruta at sa maya't mayang pagbaba at sakay ng mga pasahero. Mabuti na lang ay nakasundo ko ang aking driver na si Mang Ronaldo. Matagal ng driver si Mang Ronaldo at ayon sa kanya ay naabutan pa niya na jeep pa ang pinapamasada ng kumpanya. Nagtagal daw siya dito dahil mabait ang may-ari at pinapauwi daw sa kanila minsan ang kanilang mga minamanehong jeep at taxi. Kaya naman daw naging usap-usapan na sa ilang driver na minsan daw pag wala ng pasahero ay may nararamdaman silang kakaiba sa loob ng jeep. Lalo na daw ang isang jeep na iniiwasan ng karamihan na ma-assign sa kanila kapag nagpapalitan na ng sasakyan. Dahil may isa daw jeep na tila pinamumugaran ng isang batang lalaki na laging nakaupo sa dulo nito. Nanlilisik ang mga mata nito na laging nakatitig. Ilang driver at konduktor na daw ang umalis matapos na mapunta sa kanila ang jeep na iyon. Nangilabot ako nang ipaliwanag sa akin ni Mang Ronaldo na yun ang dahilan kung bakit ako kinuha agad-agad. Dahil kaalis lang ng konduktor niya at sa amin pala napunta ang jeep na tinutuluyan ng batang multo. Matapos nun ay inalam ko pa ang kasaysayan nito. Nagtanong ako kay Mang Ronaldo kung kailan nagsimula ang pagpaparamdam ng multo at nagulat ako sa kanyang sinabi. Akala ko kasi ay sobrang tagal na ng kaluluwa, ngunit wala pa daw 10 taon simula nang magpakita ito sa Egypt. Naisip kong magtanong pa tungkol dito, ngunit hindi komportable si Mang Ronaldo na pag-usapan pa. Naiintindihan ko naman dahil nakakakilabot ito lalo na't kami ang gumagamit ng minumultong Egypt. Nagsabi siya na magtanong-tanong na lang sa iba kapag hindi kami pumapasada. Naisipan kong tanungin ang mga matagal nang nagtatrabaho dito, ngunit hindi rin daw nila sigurado ang dahilan ng pagmumulto. Hula nung iba ay baka nung bagong bili iyon ay meron ng multo o kaya naman ay baka may na-aksidente dito noon at namatay. Nang ikwento ko ang mga usap-usapan kay Mang Ronaldo ay halatang nanlalamig siya. Binulungan niya akong wag daw pag-usapan ng kaluluwa sa loob ng Egypt dahil nagpaparamdam daw ito. Mas mabuti daw na hindi ito pansinin para tahimik lang daw ang multo. Lagi lang kasi itong nakatitig, ngunit ang huling konduktor daw at driver ay sinubukan itong kausapin at sinugo daw sila nito kaya napaalis sila sa takot. Ibinunyag din sa akin ni Mang Ronaldo na ang tunay na dahilan daw ay may driver noon na naka-aksidente. Lasing daw ang driver noon at may nakaaway sa inuman. Dahil inuuwi nila ang mga sasakyan, ay may nasagasaan daw itong bata at namatay ito. Ang malala pa ay tinago ng driver ang katawan ng bata sa sako at tinangkang itapon
ngunit nahuli siya ng mga pulis na tulog sa Egypt. Simula daw nun ay nagpakita na ang multo sa Egypt dahil dun tinago ng driver ang sako nung nakatulog siya habang nagmamaneho. Nakulong ang driver na yon at laking kahihiyan daw ang nangyari sa kumpanya. Ang nakakapagtaka lang ay bakit nanatili ang kaluluwa sa Egypt. Nakailang padasal na daw sila at tirik ng kandila, ngunit tila hindi pa din nawawala ang multo. Sinubukan daw nila itong ibenta, ngunit binabalik din daw sa kanila dahil sa multo at nasasayangan naman ipabaklas ng may-ari kaya pinapagamit pa din sa kanila. Habang nagkukwento si Mang Ronaldo ay siningit niya na balak na niyang magretiro dahil saktong ilang taon niyang iniwasang mapunta sa kanya ang Egypt. Maya-maya ay biglang nagparamdam ulit ang kaluluwa at nagulat kami nang sumugod ito sa amin. Sa takot ay namaling preno si Mang Ronaldo hanggang sa bumangga ang aming sinasakyan at tumilapon ng Egypt hanggang sa bumaliktad. Saktong walang pasahero nun kaya rin nagpakita ang multo kaya kami lang ang nasugatan ni Mang Ronaldo sa sasakyan. Nung bumangon ako ay nakaramdam ako ng malamig sa aking likod at nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang kaluluwa ng batang lalaki. Maya-maya ay humawak ito sa aking balikat at pinakita sa akin ang tunay na nangyari nung siya ay namatay ilang taon na ang nakaraan. Nakita ko si Mang Ronaldo nung siya ay konduktor pa at may kainuman siyang driver na nakatulog na sa sobrang kalasingan. Maya-maya ay may isang batang lalaki na lumapit kay Mang Ronaldo at nagpakilala ito bilang anak daw niya di umano sa ibang babae. Bilang lasing si Mang Ronaldo nun ay nagpanik ito at nagwala dahil hindi daw pwedeng malaman ng asawa niya. Kaya humablot ito ng kutsilyo at binantaan niya ang bata. Ngunit nang sinubukan tumakbo ng bata, ay sinaksak niya ito sa tiyan. Doon binalot ni Mang Ronaldo ang katawan ng bata sa sako at ginulungan niya ng Egypt para magmukhang nasagasaan ng bata at may natusok lang sa tiyan nito. Matapos nun ay siya ang nagmaneho ng Egypt at sinakay niya ang lasing na kasama sa upuan ng driver. Matapos nun ay tumawag siya ng pulis at nagtip na may nakita siyang driver na pagewang-gewang magmaneho at duguan ng harapan ng Egypt nito na tila may nasagasaan. Nang mahanap ng pulis ang driver ay ito ang nahuli at nakulong dahil siya ang naabutang nakasakay. Pagdilat ko ay nagising ako sa ingay ng ambulansya sa aming naging aksidente at nakita kong kumakaway ang kaluluwa ng bata sa akin. Pagtingin ko kasi sa katawan ni Mang Ronaldo ay hindi na ito gumagalaw dahil may nakatuhog palang tubo sa kanyang tiyan. Matapos nun ay hindi na muli nagparamdam ang multo ng bata dahil tila nakamit na nito ang hustisya nang mamatay ang tunay na salarin. Naisip kong kaya hindi nawala ng matagal ang kaluluwa sa Egypt ay dahil dun pala nagtatrabaho si Mang Ronaldo at malaya pa ang pumatay sa kanya. Matapos ang ilang taon ay naimbestigahan ulit ang kaso ng driver na sospek sa pagpatay sa bata at napag-alaman na may DNA si Mang Ronaldo sa sako at pinalaya ang inosenteng na pagbintangan. Ilang taon na ang lumipas at ito ang pinaka nakakakilabot kong karanasan bilang isang konduktor.